changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out the changers of money, and over to the tables. And said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house an house of merchandise. Sabay-sabay po tayo. And his disciples remember that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, sa aming bawat isa dito. Yung presensya, Panginoon, samahan niyo kami as we study this. Ang tagpo na ito na minimize ng marami. We represent, Panginoon. I pray na maintindihan namin gaano importante ito ngayon sa amin at sa mga bawat mananampalataya mo, para makita namin kung gaano nyo in-honor at sagrado, Panginoon, ang mga pagtitipon, ang templo. Ito ko yung describe dito. Maintindihan namin, Panginoon, yung application naman sa personal life namin at sa church life namin. Kayo pong magturo, kayo pong maggabay, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po, medyo maiksi, no? Balikan natin. Nakakailan pa lang tayo sa John. 1, 2, 3. Sino nakakaalala ng first? The Word was made flesh. Ano yung pangalawa? Ang galing. Ayan, Last week, ayun pala to. The Word was made flesh, and then He which baptized with the Holy Ghost. Mahaba yun, no? So, baptism kasi yun. Then last week, Jesus, yun nga, sa verse 11, Jesus manifested forth His glory. So, pinakita niya at nakita naman. Ngayon, Jumaigse, sa Book of John, ay iba nga po yung ano dito. Pero in order din yun, yung Cana, yun talaga yung una niya, sabi. Ngayon, ito na yung next. Nag-miracle na siya, tuloy-tuloy na po yan. Yung title muna natin ngayong gabi, medyo maiksi nga tayo ngayon. Focus po tayo. Obviously, ito po yung scenario sa temple, no? Kung saan ay iba ay hindi komportable dito kasi nagalit si Jesus. At naalala niyo po yung napanood niyo yun. Meron ako dati na CD. The greatest story ever told. Yun yung mga pinapalabas pag Semana Santa. Catholic yun kasi alam ko bakit. Kasi sabi kay Peter, Peter, you are the rock. Sila lang nagtuturo nun eh. And then, hindi makakalimutan din, ganun din itong tagpo na to. Sabi dito, in-overturn yung table siya, tinulak lang eh. So, kaya tackle natin to dahil daming learning natin dito. Kaya title natin ngayon, The Zeal of God's House. So, nakita yan kanina dyan sa 10. Sorry, nasa na ba yun? 17, no? The zeal of thine house hath eaten me up. So, pag sinabing zeal, tinignan ko po yung mga may preaching na tayo about zeal. Medyo, tatlo po yan, no? Yung isa, part 1 and part 2. Naalala nyo, my name shall be great, serving the Lord with all zeal and passion. Sinabing zeal, talagang mainit, no? Ngayon natin, zealous, zealot, lalagablab. Ito yung dapat meron tayo sa tamang bagay, no? Fervor, eagerness, ardent interest in pursuing something. Gustong-gusto mo talaga.
Ganyan ba kayo pag sa church? Hindi ka makasagot? Dapat ganun. Okay? Pero minsan talaga, dyan talaga yung temptation. Hindi lang minsan, lagi. Kaya nga yan yung ating tatalakayin ngayon. Mahirap mamilit eh. Pero, natutunan niyo to. Anyway, yung isa pa doon is yung while he was zealous. Kung naalala niyo yun. While he was zealous. And then yung last is, ayun din pala yun. Part 1 and part 2 rin pala yun. No? So kasi nga, gusto natin tayo ay naglilingkod sa Diyos ng mainit. Hindi yung nakakatamad, nakikita ka ng ibang tao, tinatamad. Nag-preach ka, tinatamad. Nakikinig sa'yo, ganun din. Maaway, tinatamad. Special number, tinatamad. Kung tinatamad, ang hirap nun, di ba? So, may dahilan, pinaglalabanan, pinagdadaanan. So, lalo na sa church, ito yung tatakil natin kasi ang senaryo nga po dito, yung tagpo, is sa temple yung panahon nila, no? Ngayon, ano ba yung temple na ngayon ng Diyos? Wala na eh, sinunog na yun sa Jerusalem. So, sabi ng Bible, tayo na yun, okay? So, applicable sa atin to. Political title natin, The Zeal of God's House. Subtitle natin dalawa, Importance of Order and Behavior in the Church. Nakikinig ba? So ano talaga to eh? Importante na maayos ang ating behavior. Makikita natin mamaya, ang Panginoon hindi niya nispell to. Hindi yung basta-basta lang, hindi okay-okay lang. Ang another subtitle natin is Purity and Reverence in the Church. Purity, puro, reverence, may paggalang sa church. Kasi ang equivalent nga po ng Church of God nung panahon nila, Temple of God o House of God, is yung temple dati. Dito sa ba tayo nag-worship ngayon? Diba? So kahit bahay lang to, again, yung church is tayo. So may ayos naman tayong programa dito. So, obviously kayo, okay na kayo, no? Alala ko lang kasi nung mga panahon na start tayo, no? Dahil bisita. Iwasan natin yung palakad-lakad. Mag-CR ka. May time na yun. May pag-time na mag-CR, time ng minom, time makapagdaldalan. Di ba? Walang problema. May time na tumulog, di ba? Matulog sa bahay. Sakyan, hindi ka nag-drive, ha? Yan ang aralin natin. Anyway, so, summarize ko lang. Lagi naman yung isa-isa to, no? Verse by verse. Summarize ko, ito po yung context yan. Obviously, yung 11 na tapos tayo last week. Yun yung first miracle si Jesus. Water into wine. Nakita at pinakita niya talaga yung kanyang glory. Sinadya niya yun. Though medyo, yung timing is parang, ano ba talaga? Napilitan ba siya kay Mary? Yun yung medyo question dun eh. Pero anyway, ginawa niya eh. So ngayon naman, nakita natin, napunta siya sa temple. Okay, ang ginagawa niya doon, well, sumusunod siya. Tingnan natin sa Exodus 12:14. Ito po yung mandate ng Diyos sa kanila. This day, pakibasa po, ready, go. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord throughout your generations. Ye shall keep it a feast by an ordinance forever. Kaya po yung Passover, no? Pero talaga nagpupunta sila sa temple ng mga panahon na yun, kahit sila yung malayo. Once a year, or actually 3 times, no? Yung mga lalaki. At yung ibang pagkakataon, meron din silang mga ganong pagkakataon na nagmi-meet sila. So ngayon, anong pinaka-highlight dyan? May isa-isa natin ha, pero i-summarize ko lang. Nakita niya nga, magulo. Okay, naging parang palengke. Alala ko nung bata kami, kinukumpara kami sa palengke. Hindi naman ako pupunta ng palengke, kaya sa classroom. Parang palengke to ha, may ingay pa sa palengke. Parang di naman lagi.
Hindi lang ako, ano. Ayun ko ba sa palengke? Sa ibang palengke, no? Suki! Suki! Parang ganun din sa mall na eh. Credit card, credit card. Ano mo yan? So, parang naging ganun yung church. Imagine nyo yun. And then, nagalit si Jesus. Naghataw niya yung mga, makikita natin. So, basically, pinaalis niya sa galit niya. Galit po siya. Ito po yung ano dito eh, pinagtatalunan eh. Banggit ko na kanina. Kasi itong mga false teacher, miniminize nila yan. Ayaw nila sa sarili nila. Tapos, kaya nila tinuturo sa iba. Parang miniminize nila yung galit ng Diyos. Tsaka yung mga preaching natin, hindi yan ano sa kanila. I-criticize nila yan. Okay? Magsalita mo parang mga tumutula na ewan. Nakakausap yung sarili. So, makikita natin dito exactly yung attitude ng Diyos sa ganitong bagay, no? At, ayun na, nagalit ang Panginoon, naghataw sila, pinalabas yung iba. Galit siya. Okay? Pati, parang ano siya eh, hindi siya naggulo eh. Pinakita niya nga yung galit niya. And then, naalala ng mga disipulo niya, no? Siguro nagulat din. Kasi alam niyo yung taong composed, no? Ibig sabihin, kontrolado yung sarili niya. Tama naman yun, di ba? Kasi pag mature ka, hindi ikaw yung bigla-bigla na lang sigaw, kung di naman kailangan, di ba? Mga away ka agad, gumagawa ng eksena. Hindi ganun pa si Jesus, parang na wala. Ano ba nangyari dito? So kaya iba ang hirap interpret to, pero yun talaga yung nangyari, malinaw naman sa Bible, no? Kaya tingnan natin yan mamaya, no? So talagang hindi siya nawalan ng control, pero pinakita niya. Siya ay galit at may ginawa siya. And then mamaya application sa atin, no? So isa-isay natin. Sabi po dyan, balik tayo. So yun na. So ang unang lesson dito, nakita niya kasama yung mga kapatid ba to? Kapatid sa spiritual, no? Hindi natin alam eh. Pero definitely mother. Sabi ko sa dyan, no, hindi siya tinawag na Mary. Hindi ko lang alam bakit. The mother and his disciples, they continued there not many days. So, alam niyo yung context mo sa Capernaum. Okay? Hindi binanggit ito. Alam ko sa Matthew, sinabi doon, talagang taga ron sila eh. Kaya hindi siya masyado talaga nagtagal doon. Bakit daw? Naalala niyo? He did not do many miracles there. Kasi hindi sila iniwala. So, lesson agad, meron discouragement, di ba? So, pero itong brethren niya, kung mga kapatid man niya to, alam ko, mga latecomer yan sa Panginoon. So, kaya possibly, ito yung mga kapatid man niya yan o yung mga kapatiran. Okay? And definitely, and then yung disciples and then mother. So, the discouragement at pag may mga taong hindi receptive. Amen? Kailangan alam natin to kasi pag hindi mo alam yan, madi-discourage ka. So, tingnan mo, ginawa mo na yung kalooban ng Diyos, ibang tao, hindi nag-respond accordingly, ginagawa nila, hindi sila tumatagal doon. So, ganun na ganun din tayo, no? So, pero, report natin sa inyo, kunwari, yung iba naman sa inyo, kahit na member na, discipleship tayo, di ba? Maniwala kayo pag ang tao nag-asawa din. Kaya huwag kayong pasaway, huwag kayong pahintay. Darating at darating yan. Ako, alam ko kasi nga, ko natin sa kahit sa trabaho, ganun. Nabagit ko lahat ng Sunday, di ba? Yung 70-30 rule. Kaya hindi ka tsatsagain minsan pag ikaw yung hindi ka makitaan ng tsaga. Okay? Yun lang muna yung dyan. So, medyo isolated kasi yun eh. So, magkatapos sa Cana, sa Capernaum, hindi sila nagtagal doon. Okay? Ngayon, and the Jews Passover. Ano yung Passover? Ito po yung celebration. Naalala sa Egypt, sila niligtas ng Panginoon doon. Inalis sila.
Tawag doon sa Lamb, Passover, Pasko po yan. Actually, yan ang Pasko. Paskwa. Okay? Yan sineselebrate. Iba yung Pasko dito eh. Anyway, yun po yung Passover. Celebrate po yan sa mga Hudyo. Yung ibang feast actually hindi na halos nila sineselebrate, pero ito talaga yung sikat, kumbaga sa ano. So malapit na, of course, nabanggit natin kanina, no, yun ay kailangan nilang pumunta. Okay? Ngayon, ano nakita niya? And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves and the changers of money sitting. So masama ba magbenta? Hindi naman. Masama ba mag-exchange ng pera? Huwag lang dayaan. Kasi po yung mga nabasa ko rin dito mga commentary ba? Ba't mo nagalit si Jesus? Yan. Pag nag-aaral tayo, dapat iniisip natin yun. Minsan may mga bagay na hindi babanggitin dito. Ine-expect ng Diyos na nag-iisip tayo. Ganoon naman talaga eh. Ba't siya makagalit? Kaya sabi ng iba, yung changes of money daw, nagloloko. Wala naman sinabing ganun eh. Okay? So, na-imagine nyo ba yung scenario? Temple doon, of course, may mga offering yan. Sinabi po sa Old Testament, di na masamang magpalit ng pera. Sabi kasi doon, kung talagang malayo ka, nasa Japan ka, kung saan ka magaling. Yung utos sa inyo, tapat ka naman, punta ka sa Jerusalem, kailangan may dala kang offering. Paano mo dadalhin yung offering mong baka? Layo nun. So, ginagawa, pinapalit yun ng pera. Doon ka nabibili, walang masama doon. Ang problema, may nakitang masama si Jesus, no? Okay? Sabihin ko na nga sa inyo, ang masama talaga dito, yung kahit ngayon po, kailan may inaano kung lahat na halos ng bagay, minomonetize na. Alam nyo ba yun? Yan ang ngayon eh. Papadamahin ka lang, libre pala tong Facebook, sige, gamit lang kayo ng gamit, libre yung Google, libre lahat. Pati bakuna, libre. Pero, mayroon silang arrangement na doon. So, magagaling na ngayon, pero hindi yun bago. Dati na mayroon ng ganun. At lalo sa worship, ayaw ng Diyos ng ganun. Kasi alam niyo naman ang tao, normal sa tao yan, ganyan, pera-pera. Sa lahat ng di madudungisan dapat, yung gawain ng Diyos. Alala ko tuloy yung pari nga doon umikita. KBL. Kasal, binyag, libing. Catholic ganyan eh. May presyo yun. Nakapunta ako doon eh. Nag-inquire. Sige, dito. Ito yung form ha. Magkano po ba? Nung panahon nila, ganun din. Ngayon, kahit mga Baptist din, at least walang presyo, no? Alala ko nun. Wala kang pinag-usapang presyo nun. Pero may nagsabi lang sa akin, siyempre, si Pastor, naghahanda si Pastor, kakasal ka eh. Wala man lang pero kahit ano yun. Diba? Nagbigay ba yan? Wala kang sinabi dun, diba? So kasi hindi masama magtrabaho, hindi masama magpalitan ng pera. Ang wag nating gagawin sa church. Para hindi mangyari yung nangyayari na nga sa labas. Na lahat pera-pera na lang. Babanggitin yan sa 16, no? Tuloy natin. Kaya dito, so nakita na natin, hindi pa sinabi na galit siya, pero yun yung nakita niya. Alam na natin yung kwento eh. So, nang ginawa niya, and when he made a scourge of small cords. Ano yung scourge? Pamalo, panghataw. Ginawa niya lang. Galing, no? Siguro, I believe, di niya balak ng hataw doon. Nung pumunta siya doon, wala siyang balak. Pero nung nakita niya yan, gumawa siya kasi may plano siya. Ito, another mga turo na naman kasi iba dito, ganito. Nabigla lang daw si Jesus. Naniniwala ba kayo doon? Ang daming guturo niya kasi, hayaan mo na, kasi nabigla lang siya eh.
Pero tayo, dapat, tayo, hindi tayo magagalit kunwari sa mga ganyang bagay. Dapat magpasensya ka. Magpasensya, okay naman yung pagpasensya. Pero, ang point kasi dito, meron bang pagkakataon na tayo okay lang magalit? Amen. Sa panahon natin yan, parang kahit magulang nga, pinagbabawalan ng kung sino eh. Iba na ngayon eh. Kinokontrol tayo kung ano yung kailangan natin, yung inaalis. Hindi natin kailangan, yun ang pinopromote nila. So kaya pinopoint out ko yan, si Jesus walang balak, manghataw doon. Nakita niya yung scenario doon, yung setting. Talagang siya, naasar siya. Naggalit siya. At he took time, no? Talagang gumawa muna siya noon. At talagang pinaghahataw po yan. Ba't ka gagawa ng panghataw? Hindi ka mga hataw. Na-imagine nyo ba parang nakwento nyo ba ito ng iba? Hindi madalas itong mga kwento, hindi nag-aaralan to kasi parang hindi komportable. Palibasa, sa theology nila, hindi ito parang hindi pasok. No, iba yung tinuturo nila, ordinary days, tapos bigla mo tuturo to. Pero kailangan natin to. So ito yung totoong Jesus. Nagalit siya, nanghataw siya, pinalabas. No? Pag sinabing, drove them all out. Pinalayas. Malis kayo dito! Habang hinahataw. Hindi lang tao, pati mga hayop din. Okay? And poured out the changers' money. And overthrew. Pag sinabi overthrew, hinataw. Hinagis. Tinaob. Saan nakukuha natin? Explain natin to. Dami nating oras eh. At sinabi naman niya dito yan yung dahilan. And said unto them that sold doves, take these things hence. Kasi dito natin malalaman kung bakit. Ano yung gusto niya mangyari? Ano yung mali? Nagsalita naman siya. Ito lang sinabi niya, take these hence. Itong mga to, alisin nyo dito. From here, hence. Bakit? Ito na. Yung dahilan, make not my father's house. Ano yung father's house? According sa naalala niyo sa Luke. Sabi niya doon, hindi nasulat. Basta famous yung kwento nung nasa temple siya, di ba? Hinahanap siya, hindi siya makita. Yung pala, sa Luke 2. Okay, sabi doon, nasa ba si Jesus? Yan. Binalikan nila, nakikipagtalastasan. Ano sabi niya doon? Bakit niyo ako hinahanap? Wist ye not that I must be about my Father's business? Hindi niyo ba alam, dapat ginagawa ko yung ginagawa ng Ama? Saan siya busy? Ano yung gawain niya? So yung Father's house ngayon, obviously, kasi sa temple din siya nakita nun, temple ng Panginoon din yun. At, make not my Father's house an house of merchandise. Ano yung merchandise? Hindi mahirap intindihin yan. Yung sabihin lang niya merchandise, mga binibenta ba? Hindi mo samang magbenta eh. Ang nagalit siya dito, dun mismo sa temple, sa panahon natin, pwedeng church. Amen? Kasi ang ine-expect natin dito, nakahanda nga tayo makinig, mag-aral. Sa amin, bibili kang kape sa sa baba. Bibili ka ng ano man yan. Tapos si pastor yung mga kolekta. Yan si father. Ibang father to. So nakuha ba? So saan galit ang Panginoon? Sa temple mismo, nagbentahan sila, ginawang house of merchandise. Ibig sabihin, again, di nga masamang kunwari, ikaw, nagbayad ka sa kanya. Iba na yung merchandise, talagang palengke na eh. Doon na nangyari yung mga transaksyon. Pwede na sabihin, sasabi na iba na nagdadaya. Siyempre, gano'n na yun. Kasi kung alam niyo po yung sa Old Testament nga, iba-iba rin po yung yung presyo niya. Obviously, pag mahirap, hindi ina-expect ng Diyos na malaki yung yung offer. Ganyan po yan. So, palitan na yan. Na yan.
Nag-ano pa yan, tatawaran pa yan. Ano mga kasalanan mo? Ito na yung sa'yo. Ito, mas maganda to. Yung Catholic, talagang gano'n na gano'n, eh, no? Yung palaspas lang, eh. Palaspas. Basically, lahat. Ano pa yung binibenta doon? Kandila. Mga sinasabit nila kung saan-saan. Rosario. Ayun na yun, eh. Hindi lang talo sila ni Father, no? Langit ang ano. Langit ang binibenta. Padasal. Galit ba ang Panginoong Yesus? Galit na galit siya, eh. Nanghataw, eh. And take note po, no? Last na po tayong verse. Pero, ano to? Nung nakita nila to, obviously, pinakita talaga ng Panginoon, no? Hindi na tinago, eh. Hindi naman totoo, eh. Parang masama ba yung manigaw manghataw? Hindi tayo pupunta, eh. Kasi ito yung alam natin, si Jesus di nagkasala. Kung paano yan, kung nanghataw ka. Gandang pag-aralan, di ba? Eh, pag hinataw mo yung anak mo, eh, hindi mo anak yun, eh. Kaso nga, wala sila sa lugar. Kaya ngayon, ang nakita natin dito, nung nakita ng mga disipulo yun, naalala nila. Ang problema tayo, pag di natin alam yung Bible, wala tayong maalala. Kaya lagi sinasabi sa inyo, minsan napapabilis ang preaching. Pagpapala na sana, hindi mo alam, yung may ni-refer do, may nag-joke pa minsan, may reference ano, hindi mo alam. Hindi ka nakinabang. Ngayon, itong mga disipulo, salamat, alam nila. Saan ba nakasulat yun? Sa Psalms. Basahin natin sa Psalms 69. So, marami sa Psalms po ay, ito po yung mga prophetic, no? Yan, so sikat to, eh, no? Pero sabi dyan, biglang may sumama, sabi dyan, for the zeal of thine house hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. Yung sa atin ngayon po, yung first part lang actually. Yung another part dyan, in-apply yan sa ibang bahagi ng buhay ni Jesus, no? So, again, aralin natin ang sabihin na zeal, yung masigasig, gustong-gusto, mainit. Ano yung zeal of thine house? Ano ba dapat ginagawa doon? Obviously, dyan yung pag-attend. Amen? Attend, maaga, excited. Ano ba? Maayos, malinis. Gusto mo maayos, pati sound system. Walang maingay. Hanggat maaari, ha? Ano pa? Hanggat sana walang nag-aaway pa doon. Diba? Parang kanina, nagbebentahan pa. May networking pa doon. So yung mga okay do, gusto mo meron yun. Yung ayaw, yung hindi dapat doon, ayaw mo nun. Ano yung at eaten me up? Hindi yan bago sa atin. Pag sinabing nilamon ka ng ano, anong sabihin nun? Nilamon ka ng inggit, anong sabihin nun? Ha? Na-consume ka, di ba? Hindi mo napigilan. Kasi dahil, pasok na agad natin to, dahil gustong-gusto mo, yung zealousness mo, alam mo yung tahanan ng Diyos, dapat galangin, dapat maayos. Gusto mo ganun. Pagka-opposite nun, galit ka nun. So ngayon po ay month of June. Ito na naman, mapasok na naman. Salamat, marami na lang di doon. Pero sa amin, meron pa rin, eh. Kailan lang, si Isko na naman, si Quezon City. So kaya, hindi natin may tatanggi, no? Galit tayo dyan. Hindi mo kailangan, ay, nakasabihin, ano mo yung totoo? Tayo po ba mag-iingat? Ganyan po yan, pag bawal mo silang i-criticize, sila na yung boss. Ganun yung sabihin nun. May quotation na ganun, eh. Kaya sabi nila, gusto mong malaman kung sino nasusunod dyan, eh yung taong di mo dapat i-criticize.
Katulad sa mga bansa na magsabi ka lang ng masama about the government, lalo yung royalty doon, papahuli ka na. Sinasabi mo lang naman yung opinion mo eh. So ito, ganun-ganun yung tagpo dito eh. Pagka, yung iba kaya hindi komportable dito, hindi natin pwedeng lagtawan to. Kasi yun ang ano natin eh. Diba? Chapter by chapter, verse by verse. Kailangan maintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos dito sa atin. Kung pinakita ng Panginoon yung galit niya, hindi lang sa salita, pati sa gawa eh. Pinakita niya. At hindi niya madalas gawin to. Mga tagpo na pinagalitan niya po yung mga disipulo niya. Eh, yung mga disipulo lang yun. Pero ito, kitang-kita po yung kanyang zeal nga. Pagdating na pala sa kanyang tahanan, at sa ginagawa doon, basically, prayer, sa Matthew na sinabi doon eh. Sa Mark, I mean. Puntahan na nga natin. Ang sabi sa Mark, hindi ko na isulat din ah. Hanapin nyo nga sa Mark yun. Sasabi doon ay, you made my house a den of thieves. Okay? Nalala niyo yan? So dito naman, house of merchandise. Eh, mas mabigat yun sa Mark. House of thieves. So bakit? Kasi nga nagnanakawan na kayo. Ninanakaw niyo para sa Diyos. Parang ganyan na ganyan sa atin pa kapag nakakita ko ng mga kulto na pakot-quote ng Bible. Ito lang, di ako wala eh. Pag wala kasing alam doon, okay lang yan, bayaan mo sila. Pero naiintindihan mo yung nangyayari talaga dyan. Sabi nga ni Pastor Pado sa unang narinig yun eh. Ninanakaw nila yung salita ng Diyos. Paano nanakaw? Kasi quote nila, akala mo sa kanila yun. So ngayon, yung mga anak ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi naman lahat ng tao anak ng Diyos. Pag liname nila sarili na yun, paano nila ninanakaw yun? Ang daming manloloko. At yung iba dyan, lahat pala tayo anak ng Diyos eh. Ganon din dito. Mga bagay na to, nag-o-offer na sana sila ng tama sa Diyos. Imagine mo, nag-o-offer na. Kaya, naalala ko si Pastor na naman. Pag may nakikita siyang wala sa order sa church, lalo na pag may nagbe-behave na, alam mo na, kakaiba, lalo yung mga worker. Kasi pinapasweldo na nga sila, okay naman, nagtatrabaho, tapos pag titisuri mo yung mga member, anong ginagawa mo? Tinatrabaho nga para matuto yung mga yan, ikaw naman, diba, ganun sa atin, magkakapatid, kahit di ka worker. Imagine nyo, kunwari, si Rain, kunwari lang, ay, yan, kahit pa, nag-soul winning na, tuwan-tuwa tayo, diba? Tapos may gagawin ka baliktad, ano yung madalas na katisuran sa church? Kunwari, may niligawan dito, hindi nagpaalam, hindi natin alam, galit ako sa iyo, diba? So, ano pa? Ganun. Inaaway mo yung kapatid. Anong ginagawa mo? Nakakuha niyo ba kaya ina-elaborate ko to eh. Si Jesus hindi siya basta-basta lang magagalit. Kitang-kita niya yung corruption, kitang-kita niya yung nakawan, lokohan sa church pa. Ginawa niyo bentana to mall. So, okay naman yung bentahan dyan eh. Ako bisa nakakaasar din kasi nga, yung iba hard seller eh. Sabi, kulang na lang, dukutang ka eh. Diba? Yung iba naman obviously mga professional, hindi ganon. Pero ganyan po yan eh. Huwag naman mangyari sa church. At kaya galit na galit ako dyan sa mga networking. Alam niyo bakit? Kasi ang hinahanap po niya kasi tao eh, ganyan. Ito, parang captured audience na yan eh. Sino ba nag-ipon sa atin dito? Si Pastor ba? In a way, oo. In a way, ha. Obviously, hindi ako, pero
Diba? So, sino magagalit dito tapos ginagamit mo pala yung church sa sarili mong kapakanan? Kaya galit na galit siya dito eh, naghahataw niya. Eh, yung gusto ko sabihin, no, yung zeal, gusto niya, yung tama, ayaw niya ng mali. Para siya nilamon. So, punta na nga tayo sa sarili natin, no? Hindi, may mga reference na tayo dito. Saan natin makikita yung ganyang bagay na comparative? Habakuk. May kukumpara mo dito, ang Diyos, pinapakilala niya yung sarili niya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka pwedeng mag-invento ng gusto mo. Sabi ng bakla, love is love, mahal tayo lahat ng Diyos. Sino nagsabi sa'yo? Sabi, Habakuk. Napala. 2. Tingnan natin anong klase ang Diyos, ha? Ay basa, ready, go. But the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Ito po yung umpisa nito, yung mga idols nga, no? So ito mga idols nila, tinataas nila, binibihisa nila, kaya galit na galit si Habakuk dito eh. Talaga naman, kasi pag ang Diyos ay banal, dapat sa Kanya lahat ng papuri, tapos pinofocus ng iba sa iba. Kaya katulad nga yan, yung mga ano ngayon, ang uso naman sa ngayon, mga parang concert naman. So, ang naitataas doon, ang galing talagang umawit ni yan. Ang galing talaga ni Brad, ni Sis. Karamihan po niya mga ganyan, babae yung hindi na song leader, worship leader. Ganun na ngayon. So, na-focus sa kanya, Jesus, Jesus. Ikaw yung bumibida dyan hindi mo kailangang halos nagsasayaw na eh. So, ayaw natin, ayaw ng Diyos na ng ganun. Na-divert yung papuri sa iba. Lalo na sa idol. Tatanggi pa nila yan. Tinataas, binibihisan, pinaparada. Intindihan natin kung tayo ay zealous sa Diyos, siya ay mapuri, galit tayo sa mga ganyan. Kaya sabi ni Habakuk dito, kinukumpara niya para kayo, tawag dito, mga tanga, dumb idols. Ito yung madalas kong kinukuot pag nakikita ko yun. Ito na naman, Nazareno, ganyan. Walang pakinabang yan. Nagtuturo pa ng kasinungalingan. Kumpara mo ang Diyos, nasa holy temple siya. Nakakita ba kayo ng taong halos yung hindi mo ma-approach na kasi baka may masabi kang mali, diba, sa mga boss. Hindi yung, alam mo, close na close kayo, di ba? Ang lalo ang Diyos ngayon, pwede kayong close. Kung talagang, itong anak kong isang babae nga, sabi ko, nagtatrabaho ko dito, bumaba ako muna doon. Kaso anak mo yan eh. So, feeling niya close kasi close talaga kasi. So, paano kung di ka naman anak ng Diyos? Paano kung malayo ka pa? Paano kung idolater ka pa? Ganyan po ang attitude ng Diyos. Kasi sabi dito, banal siya, nasa taas siya, may sarili siyang lugar. At isa sa mga definition po ng sacred at banal is actually separated. Sabihin, hindi basta-basta. Balik tayo, ganun din sa Holy Temple niya. Kung nasaan siya, kinalalagyan niya, hindi tayo basta-basta dapat madada. Okay? Kaya, napansin nyo dito tayo. Nang sinasanay ko kayo, hindi tayo dito, lalo si Pastor. Hindi ako yung makapagsabi lang ng Panginoon, praise the Lord. Hindi, inuulit-ulit lang eh. Ano dapat yung utak mo, nag-iisip ka ba? Bago ma-approach ang Diyos. Ngayon, balik tayo doon, saan dyan? So, ganun ang Diyos pala, gagawin mo pang palengke, no? May palengke naman sa labas, talagang magagalit ang Panginoon. Ito pala kita ko tuloy yung aking, sa Mark 11 pala yun, no? 11,
Ganyan din yun, no? Pero sabi niya dito, is it not written, my house shall be called of all nations the house of prayer, but he made it a den of thieves. Yan yung parallel verse po doon. Ba't magkaiba sila? Ganun talaga yung mga writer, ano, na-pick up nila eh. Okay, pero reliable din yan. Kanina sabi lang, house of merchandise. Maganda sa John, kita natin kung ano yung kinagalitan niya talaga doon, no? Nagbebentahan kayo dyan. Hindi dapat. Ito naman, parang gano'n na rin. At house of prayer dapat. Kaya importante na naman ang Diyos. Banal siya pero panalangin din. Ngayon, itong anak kong bata pa kasi ito, minsan pinapagalitan ko. Bata pa eh, ha? Akaim, pray, ganyan pa yan. Bata pa naman, kaya tuturuan mo, amen? Minsan nag-ano, ganun lang yun. Iba sa atin siguro ganun, minsan. Gaano ka seryoso tayo dito? Naghihintay ng ano sa ba? Kasi hindi siniseryoso pa. Walang zealousness. Unlike nung iba, na excited ka, makikinig ka, bawat salita, bawat pahiwatig. Dahil, pag nasa tahanan pala tayo ng Diyos, yun ay house of prayer. Kabaliktaran ng ginawa nito mga to. Actually, dyan na natapos eh, no? Pero ngayon, sige, doon na tayo sa application. Maintindihan natin ngayon yung physical, literal na lugar ng panahon ng Jesus. Nagalit siya dahil nabastos, hindi ginamit sa tama yung house of God, nakalimutan yung tamang gawain, pinalitan ng hindi maganda ngayon. Anong sa atin yan? Application. Ano ulit yung Temple of Holy Spirit ngayon? Temple of God, tayo po yun. Bawat mananampalataya. Ang tanong, meron ba kailangang alisin sa atin? Yung comparable dun. Dapat kagalang-galang, nagiging hindi kagalang-galang. Ano yung mga bagay na yun? Kasalanan, basically, yun na yun. So, imagine ngayon natin. Gusto ko lang banggitin to sa Revelation, no? Revelation 3. May pag-asa naman again pag anak ka ng Diyos. Yes, mapagalitan ka. Amen? Lahat naman tayo dito, kaya nung sa libing din, may mga nagano dun eh. Yung testimony. Naalala ko pati sa mga tagumaraya kasi nakausap ko yung yung isang sekretary niya. Nagkakwento lang din kasi alam ko tagal na pala dun. Si Bastolito, nauna lang ako ng konti sa akin yan eh. Si Mang Paz. So yun, kaya si Bastolito, ganun din. Si Bastolito Pado doon, pinapagalitan sila doon. Talagang, ganun talaga, pinapagalitan. Isang kailangan yun. Ganun din si Jesus dito. Kaya huwag nating isipan si Jesus ng kasalanan dito. Ngayon, maganda dito, sabi dyan, sino dito yung Revelation, sinong church to? Ito yung last. Sino yung lukewarm church? Revelation. Sikat na sikat. Si according sa dispensation. Sino yan? L. Laodicea. Yan. So anyway, sinabi sa kanila yung mga kapintasan nila. Ganun ang Panginoon, sabihin sa iyo. Kaya dito sa atin, ganun tayo. Sana wala na-discourage dito. Baka iba sa inyo, pag nabola lang kayo, kunwari si Juliana, kunwari, nabola dun sa college. Kaya si Ray, talino mo talaga rin. Galing mo, siguro may milyonaryo ka. Ayaw na magpa-rebuke sa church. Ganun po yan pag nabilog yung utak nyo, ulo nyo. Ganun tayo dito si Jesus, ayun, ganun din. Revelation 2 and 3. Pag tinignan mo yan, lahat. Except 2, no? Yung dalawa kasi walang kapintasan eh. Alam siya meron din, pero wala nabanggit. Philadelphia and Smyrna. But, Laodicea, pinagalitan. Pero maganda dito, sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Yan yung tamang zealousness na meron tayo dapat.
Hindi yung, ganun din si Jesus, kaya nagalit siya dito eh. Nalala ko na si Phineas. Sila si Phineas, maraming Phineas sa Bible. Pero yung anak ni Aaron, ang galing ng demonyo. Niloko sila, di ba? Noong una, hindi sila masumpa ni Balaam. Bandang huli, tinuruan mag-fornicate. Nag-asawa, fornication doon. Eh si Phineas, anak ng high priest yun eh. Alam niya yung dapat niyang gawin. Ay harap-harapan, nagdala yung, nakalimutan ko yung pangalan eh. Ginawa niya, sinaksak niya eh. Tagos. Huwag yung gagawin yan ha. Hindi mo alam. Kaya ako minsan nagpapantasya lang ako. Alam yung unari, itong mga, natuloy na ba yung Sodom and Gomorrah ng Israel? Minsan yung, kung ano lang, piloto lang ako ng siguro, F-35. Pasabugan ko yung mga yun. Totoo lang eh. Mabawasan. Para mabawasan, amen? Amen. Grabe yung ginagawa sa atin ngayon eh. Buti nga na nagigising na po yung marami rin. Kaso, grabe may pondo sila eh. Sa amin, ilang araw yun. Kung may pag-games tayo, sa mga bakla. Hindi ako, ilang linggo akong di yung zealousness dapat natin sa tama. Amen. Balik tayo dito ngayon. Ano yung dapat nating i-clear? Yan. Kasi parang cleaner niya yung temple, di ba? Ngayon, obviously, iba-ibang tao dyan, iba doon, babalik lang. Eh. Hindi naman siya gwardiya doon. Okay? Sa atin ngayon, kung ano natin sarili natin doon. Ang maganda dito pala, pag nasa church kayo, nakapaalalahanan, di ba? May iniisip kayong mali, tinotolerate na mali, napalalahanan, naaral natin, alam mo mali, at least makiklear din eh. Pero, dating yung panahon, sobrang tandaan nyo na, hindi ko naman kayo kaya. Hindi ko na kaya kayong isa-isahin, di ba? Hindi ako yung, ikaw kayo na. Bakit natin dapat linisin yung ating puso at isipan? Yan natin, 1 Corinthians 3:16 and 17, sabi dyan, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Ligtas ka, ikaw yung temple, yung Espiritu ng Diyos, na Diyos, nakatira sa iyo. Oh, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Ligtas na yan ha. Para si David. Ganda ng turing sa kanya ng Diyos. Kaya galit na galit yung Prophet Nathan, di ba? Ang ganda na pag binasa mo. Itong ginawa ko sa'yo, dati kang nag-aalaga lang na niya, inalis kita dyan, ginawa kitang hari. Sige, ito gagawin mo. Ganyan, minsan tayo mga Kristiyano eh. Nakikita tayo ng Diyos, niligtas ka ba? Nilagay ko sa maayos na Diyos, ganyan gagawin mo. Para mong dinumihan. Dahil naman, dami rin katisuran doon eh. Hindi ka sabihin lahat, pero minsan talagang parte ng church. So, yung mga mahinahin na, ayoko na eh, ganyan pala niya eh. Pero ang Diyos naman eh, didil naman sila ng Diyos eh. Huwag kang, masyado namang. Pero kung may nag-iisip sa atin ng ganyan, ang pangako ng Diyos, sisirain ka niya. Kaya niyang gawin yun. Amen. So medyo dinemonstrate nga Jesus, pero mababaw pa nga yun eh. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ikaw na nga yun. Ligtas ka, gusto ng Diyos, malinis yan. Amen? Bigyan tayo sana, dito tayo lahat eh. Buti nga, dito yung iba. So nagkakaroon ng zeal na sa tahanan ng Diyos. Kaya tayo, maglilinis na naman tayo. Lord's Supper. So, tinatabla ng hirap minsan dito, preach ng nung nakakakilala, ganun kasi yan eh. Pag tumatagal na, pamilyar na. Naalala ko po, ginakwento ko si pastor na ganun eh. Sabi, alam naman yung pastor ginagawa ko eh. Ay, naku, hindi ko pa naintindihan dati yung. Si pastor kasi minsan hindi ko tuloy eh.
Kaya nagkukwentuhan na mga lalaki yun eh. Ayun pala yung nangyari. Loko-loko pala yun. Tapos pag nasa Diyos, kala mo wala nangyari. Ito yung pwede natin gawin naman. Anong gagawin natin? Lahat tayo nagkakasala. Amen? Amen. May solusyon naman eh. Amen. Dito, Jesus, physically, ginawa niya yun. Pero babalik yun eh. Paano ang Panginoon ay hindi matupad sa atin sinabi niya na di-destroy tayo? Paano talagang makulit ka pa, bata, isip bata? Ay basa po, ready, go. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And See if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. dalawang beses binanggit yung way, no? So, lagi ko nabanggit to kasi nga po, yung tayo preaching ng learn to learn, di ba? Minsan hindi yung isa, dalawang kasalanan eh. Minsan yung paraan. Bakit ka nga ba madalas doon malaglag? May dahilan. Yung nga, nagiging habit na yung kasalanan. At even worse, yun nga, may dahilan talaga. Alam mo yung root cause na tinatawag nila. Bakit ka nagsisinungaling? Kunwari, yan. Gusto di mo atin kasi, yun. Sakit po yung kuko ko. Yan. So, pero una kang nagsinungaling dahil, yun. Kasi ayaw mo sabihan ka, ayaw mong isipan ka ng tamad ka na, hindi ako tamad. Lalong hindi ako karnal. Kaya ang solusyon dito, yung turuan tayo dito sa Psalms, yung Diyos naman nakakaalam na lahat, di ba? Eh, alam niya pala eh. Hindi, kaya nga panalangin mo, alam, pag nalaman, alam niya naman. Sabihin niya sa iyo, hindi sinabi dito eh. Pero yun. Alamin mo, alam niya na. O paano? Pagbatid sa iyo, pag nanalangin ka, papasabihin niya yan eh. Alam mo, binabasa mo yung Bible, makikita mo lahat ng kasalanan dito. Makikita mo yung pattern, makikita mo yung sarili mo. Kaya hanapin mo, malaman yung heart, kasi dyan nanggagaling nga yung kasalanan eh. Ba't nagawa to? Dahil dito kasi nang iniisip mo. Hindi mo, tamad ka kasi gusto mo, ayaw mo ng salita ng Diyos, o minsan gusto mo pero actually ayaw. Alamin mo yung puso mo, pati yung iniisip mo. And yan, if there be any, kahit ano, wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So pag nalaman mo na yon, sa Diyos ka rin magpapalid. Hindi ang kaligtasan ng ano ha. Yun yung way everlasting, yun yung maayos na daan. Dapat natin lakaran bilang mga ligtas anak ng Diyos. Yun. So ngayon, gusto niyo bang makita equivalent, no? Yung, imagine natin ulit yung ginawa ng Panginoon. Inahataw. Nagwawala na siya eh. Imagine mo nangyayari sa buhay mo ngayon yun. Kasi may nakita siya, karapat-dapat kang pagalitan. Huwag mo nang hintayin na ganun. Nangyayari actually sa atin yan, pag sa church, di ba alam niyo naman, basta hindi ko naman gusto kayong pahiya pa, bakit mo gagawin yun? Sabi nga sa'yo, basta parang nasobrahan dun eh. Pero yun talaga yung ano niya, dinidibdib, inaano niya yun. Pag magsalita na yun, ano na, tagal na. So itama na natin bago pa sumabog. Meron namang ano eh, meron namang tayong instruction dito. Ayan, isa-isa natin. This time ay balik tayo sa church ulit. Sa behaviors and title natin is ano ba to? Una muna, importance of order. Nakita natin, gusto ng Diyos maayos. Kaya nga siya nagalit eh. Pag meron dito, kunwari na isang, kunwari si Brad ay galit sa mabaho, si Brad hindi masyado. Eh may mabaho. Sino magagalit? Yung isa, ako naman. Tawa-tawa pa. Diba? Pero isa galit yun. Hindi ako, nagpabaka ako, naligo ako, tapos kayo, hindi. Ganun ba?
Ganun ang Diyos eh, mas galit siya sa kasalanan. Nakapunta doon. Sa order, yan, tama, order. Sino yung galit na galit pag may naglagay ng ano dyan, ng bubble gum sa yung mga naglilinis, di ba? Sinong galit sa maingay habang nag-pray? Siyempre si pastor, bumira ako eh. Nakaka-distract na nga yung ano eh. Giingay ka pa dyan, di ba? So, dapat may order at behavior bago ka makalimutan. Sinabi rin niya sa Bible. No? 1 Corinthians 14:40. Laging kinukot yan. Ito po yung about gifts. Pero sa bandang huli, pakibasa, ready, go. Let all things be done decently and in order. All things. So, okay lang yung pagkain. Magkagulo na tayo, kainan na eh. Hindi, lahat. Men, salita nyo, tingin, damit, lahat. Mag-ask ka ng permission, kung ano man yan. Tatanong ka, sa tanungan din. So, tatanong ako, pero huwag kang magalit ha. Hindi kita binabastos, pero tatanong, bastos pala. Ano ba yun? Lahat. Maayos. Lalo sa church. And then, last na po, 1 Timothy, ganun din to. Makikita natin dito sa verse na to yung tingin ng Diyos sa church at sa kayusan. At of course, yung kabaligtaran, galit siya. Sabi diyan, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Nakita niyo yan? Sinasabi niya si Timothy. Kaya sabi niya dito, yung mga sinasabi siya dito, yan, bold ka dapat, sa mga bagay na dapat matapang ka, okay? Yung mga establish yung pastor, missionary, tsaka mga deacon, dapat ganito ha, dapat ganun ha. Yung allow mo lang hindi dapat. Kasi dapat, pag nasa church ka, maayos ang behavior mo, yun ang sinasabi dito. Kung magulo kayo sa labas, at the very least, meron tayong bata dito, at least alam niya, hindi pareho dito sa labas. At dapat yun, ina-assist nyo tayo sa ganun kasi ayaw ng Diyos ng ganun. At sinabi niya pa dito, ano yung house of God, which is the church of the living God. Kinukumpara niya sa mga idol-idol, kaya magulo dun eh. Okay, huwag na kayo magtaka, ganun talaga doon. Magkakagulo sila doon, may nagtatangs pa doon, sa Catholic naman, idol, uso, ginaya, iba-iba yung application naman sa kanila doon eh. So, nakapalda pa yung pari nila, walang pakialam, walang problema eh. Yun talaga yun, di naman buhay ang Diyos nila eh. Amen. Kaya tayong buhay ng Diyos natin, ayos natin sarili natin. Amen. Ano sinabi niya? The pillar and ground of the truth. Hindi basta-basta ang church. Amen. Amen? So ngayon, pa lang yan kaya, now, iba naman, magaling magbihis, maayos magsalita, bulok naman sa maganda naman dyan sa pag nakikinig ka preaching, fellowship, may tatama yan. Naiintindihan ko rin yun, may mga taong ganun eh, yung nasa lubang kulo. Tapos paglabas dito, lolo ko na. Kaya nga gawin mo at least yung minimum, attend, tingnan mo, observe ka. Hindi lang ikaw makulit dito, lahat tayo minsan parang, parang gusto magkulit kulit. Lahat tayo may ganung instinct, hindi lang ikaw. Ay, mga pastor nga nakilala akong pastor ganun eh. Nag-preach na nga eh. Iba pa minsan yung ganun talaga eh. Pero ayusin natin yung ating behavior. Amen? So kung may madumi dyan, paalis natin sa Panginoon. Tayo rin. Huwag na lagi sa Panginoon lahat ha. Alam na natin ito yung masama, ito yung hindi dapat. Alisin na natin para hindi yung Panginoon pang linisin pa tayo, di napahiya pa tayo. So importante ba ang church? Amen. Gawain nga ng Diyos to eh. So isa-isayin ko na ulit, ano yung dapat wala dito? Huwag late, huwag matutulog habang nag-preach, di ba? Makinig,
Prayerfully, alam ko, hindi nyo automatic maintindihan lahat ng kalaliman ng salita. Hindi talaga eh. Pero kung nanalangin ka, tulungan ka naman eh. Napababaw, illustration, malalim. Lahat na ginagawa para dito, ewan ko pa naman. Hindi pa nakakuha. Amen? Importante yan, church. Huwag ma-late. Huwag i-absent. Ano ba? Huwag yung makinig na. Ayan, yung mga kapatid, sinabi dito, ito, yung church Dalinga, ito yung mga tao. Huwag ka manugong lolokohin. Kapatid pa yung lolokohin, hindi mo naman, lalo sa labas siguro. Ano, duda agad ako na pag ito, kapatid, lolokohin mo pa? Ano kaya ginagawa sa labas nito? Hindi yun. Tagad, sabihin nyo sa akin, kahit maliit na ano, kahit sino pa yan. Gusto natin ma-preserve tayo. Amen? Pillar and ground of the truth. Balik tayo sa Panginoong Hesus. John 2:17. Yan. So again, di siya masama. Okay? Talagang nilamon lang siya ng kasamaan, no? Corruption sa paligid niya. Sa temple pa mismo ginawa. So ito po ay justified, no? Tawag sa dyan, righteous anger. Amen. Pag nakita niyo yan sa isang ano, huwag niyo sabihin, ay ka, sigaw dyan. Ang mabait naman namin dito, ah. Sana nga. Magkalit ka dyan sa mga bakla. Ikaw hindi. Ang nagsabi sa akin nun eh. Basta pinasimplihan ba ako? Sabi, ay, si Bosoy, galit dyan sa bakla. Ikaw hindi. Hindi ko na yun masyadong ano. Ba't ikaw hindi? Eh, galit ang Diyos dyan eh. Tahimik. Nakakilala natin ang Panginoong Hesus, yung mga bata. Yan ang Jesus. Bible. Hindi na. So, sana behave tayo na maayos. Amen? Sa loob at sa labas. Obviously, kung di, ganun sa loob, yun yung tama, ito yung pure, ito yung ideal, pwede yung dalhin siya sa labas. Ganun din sana kayo sa school, sa isip nyo, kahit mag-isa ka na, I mean. Nangangarap ka, iba sa atin siguro, nangangarap na dito, pinaplano na yung ano, graduate ko, ganyan, isa mo lagi ang Panginoon. Huwag mong hayaan nung may mapupula sa'yo. Kaya ito gagawin ko dahil sarili ko, importante. Importante naman talaga sarili mo, pero parang mga nagbebenta ng ano dito. Ginamit pa yung temple. Ginamit pa yung gawain ng Diyos. Amen. Alam ng Diyos yan. At alam mo rin yung makikita mo yan. Iwas tayo sa mapulaan tayo. Amen? Dahil again, nag-aakay tayo ng kaluluwa, lahat siya may kinalaman dyan. Pag mahina ang member, mahina ang church. Yung resulta na dapat meron tayo, bawas yan. Baga sa corporate, bottom line, ano yan, mahina. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa magpapakita nyo ng Panginoon ng sa amin. Sa yung salita, Panginoon, yung righteous indignation, makikita rin namin sa revelation niya. I pray, align namin, Panginoon, kung di pa kayo na-align sa inyong katotohanan dito sa subject na to. Dito namin exactly, makilala ka namin exactly kung sino ka, yung anak, Panginoon. I pray, di namin accuse yung mga matapang, Panginoon, galit sa kasalanan, ng kasalanan ng Panginoon, hindi sila nagkakasala kung ito po yung righteous indignation. Ganyan sa amin, Panginoon, iwasan din naman namin ito, Lord, na kayo pa kung magalit sa amin, gumawa kayo ng action para kayo po yung matuto naman. Hayaan niyo po maging matalino kami, advance, malayo pa yung danger, nakikita na namin. Nagpapahiwatig pa lang kayo na kayo galit sa ganitong bagay, Panginoon. Tawarin niyo rin po kami, Lord. Iiral po yung aming kakalmalan. Higit makulit, Panginoon. Pray na kayo po mag-aakay sa amin. Nakita namin ang kahalagahan ng church. Ang gawain, order, reverence. Alay namin sarili namin dito, Lord. Maging normal na sa amin to, Lord. Mga kabataan na medyo talagang inclined sa kulitan. Mag-mature po na maaga. Gamitin yung bawat isa.
gamitin yung salita, Panginoon. Again, pray for the din, Panginoon, nung mabalak ko yung doon. Maayos na transition, Panginoon, yung kung leaders. Kaya po, Lord, sa mga gawain pa, trabaho, sa pag-aaral, Panginoon, soul winning, Windows class, kaya kung malalati sa lahat ng ginagawa, tulungan niyo po kami sa mga kainaan namin. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen.